Ang isang introvert na may old soul at kakaibang paraan ng pag-iisip ay isang taong nagdadala ng lalim at karunungan na higit pa sa kanilang mga edad. Madalas silang introspective, mas pinipili ang pag-iisa at pagmumuni-muni kaysa sa pagmamadali at ingay ng modernong buhay. Ang pag-uusap sa kanila ay may posibilidad na mapunta sa mga makabuluhang paksa, ginagalugad ang mas malalim na mga katanungan sa buhay. Ang kanilang koneksyon sa nakaraan, pagpapahalaga sa pagiging simple at kritikal na pag-iisip ang nagbubukod sa kanila. Madalas silang nag-iisip independently, nilalabanan ang pressure ng lipunan na umayon. Ang kombinasyon ng mga katangiang ito ang nagpapahintulot sa kanila na i-approach ang mundo ng may tahimik na kumpiyansa, intuitive na pangunawa at sense of timelessness. Ginagawa silang parehong nakakaintriga at maalalahanin ng mga individual na pinahahalagahan ang pagiging tunay at panloob na paglago. Narito ang mga signs ng isang old soul introvert na may kakaibang mindset. Number 1. Karunungang higit sa kanilang mga edad. Ang mga introvert na may old soul ay kadalasang nagtataglay ng likas na karunungan na hindi naaayon sa kanilang edad. Ang kanilang likas na malalim na pag-iisip ang nagbibigay daan sa kanila na pag-isipan ang mga complexities at mga hamon ng buhay na nagbibigay daan sa kanila na mag-alok ng mga payo at mga pananaw na tila hindi pangkaraniwan. Ang karunungan na ito ay bunga ng kanilang kakayahang mag-obserba at magmuni-muni sa mga karanasan, sumisipsip na mga aral na maaaring makaligtaan ng ibang tao. Number 2. Sense of timelessness. Sa halip na tangayin ng mga panandaliang uso o pinakabagong uso, ang mga introvert na may old soul ay kadalasang nakakaramdam ng malalim na koneksyon sa nakaraan. Naghahanap ng karunungan at kaginhawaan sa mga tradisyon at pagpapahalaga na nananatili sa pagsubok ng panahon. Hinahangaan nila ang pagiging simple at pagiging tunay ng mga makalumang panahon kung saan ang buhay ay tila gumagalaw sa mas mabagal at mas sinasadyang bilis. Ang sense of timelessness na ito ay nagbibigay daan sa kanila na lapitan ang buhay ng may pagtugon sa mga prinsipyong matibay gaya ng integridad, layunin at makabuluhang relasyon sa halip ng mga materialistic na distractions o mga expectations ng lipunan. Sa pamamagitan ng pagtingin sa buhay, sa pamamagitan ng timeless na lente na ito, sila ay madalas na hindi nababahala sa pressure na sumunod sa mga modernong pamantayan, nananatiling grounded sa pinaniniwalaan nilang tunay na mahalaga. Ang pananaw na ito ang nagbibigay daan sa kanila na mag-navigate sa mundo ng may kalinawan, nilalabanan ng urgency na sundin ang patuloy na pagbabago ng mga pangangailangan ng kontemporaryong lipunan. Number 3. Tendency tungo sa minimalism. Ang mga introvert na may old soul ay may posibilidad na tanggihan ang materialismo at consumerismo na lumaganap sa modernong kultura, paghahanap ng maliit na halaga sa pagsunod sa mga uso o pag-iipon ng mga ari-arian. Sa halip, naaakit sila sa pagiging simple at pagiging tunay na nakakahanap ng katuparan sa mga karanasang nagpapalaki sa kanilang panloob na mundo kaysa sa pagkuha ng pinakabagong mga gadget o mga fashionable na items. Ang kanilang mga buhay at tahanan ay kadalasang minimalistic, kung saan ang bawat pag-aari ay may personal na halaga o nagsisilbi ng isang makabuluhang layunin. Inuunan nila ang kalidad kaysa sa dami, pinipiling palibutan ng kanilang sarili ng mga bagay na naaayon sa kanilang mga halaga at nakakatulong sa kanilang pakiramdam ng kapayapaan at kagalingan. Para sa kanila, ang buhay ay tungkol sa malalim na mga koneksyon, personal na pag-unlad at makabuluhang mga sandali, hindi tungkol sa pagsunod sa mga inaasahan ng lipunan o labis na material. Number 4. Likas na empatiya. Ang kanilang malalim na pagsisiyasat sa sarili at mapanimdim na kalikasan ay ginagawa silang natural na empath. Ang mga introvert na may old soul ay may malalim na kakayahan na maunawaan ang mga damdamin at motibasyon ng iba. Madalas silang nakakakuha ng mga banayad na emosyonal na pahiwatig at may halos likas na pagkakaunawa sa mga karanasan ng mga tao. Ang empatiya na ito ang nagpapahintulot sa kanila na kumonekta sa iba sa isang malalim na antas, kahit na mas gusto nila ang mas kaunti ngunit mas makabuluhang mga relasyon. Number 5. Pagpapahalaga sa nakaraan. Ang mga introvert na may old soul ay kadalasang nakakaranas ng malalim na pakiramdam ng nostalgia o paghanga sa kasaysayan, sining, panitikan at musika mula sa mga nakaraang henerasyon.
Naaakit sila sa yaman at lalim na matatagpuan sa mga nakaraang panahon. Naghahanap sila ng mga vintage aesthetics, mga klasikong libro o timeless na musika na sumasalamin sa kanilang mapanimdim na kalikasan. Ito man ay ang kagandahan ng mga makalumang estilo o ang malalim na tema ng mga makasaysayang panitikan. Nakakahanap sila ng ginhawa at kahulugan sa kung ano ang itinuturing ng marami na luma na. Ang koneksyon na ito sa nakaraan ay nag-ugat sa kanilang pagnanais para sa pagiging tunay at sustansya na sa tingin nila ay kulang sa mabilis at mababaw na mga distractions ng modernong buhay. Sa pamamagitan ng paglulubog ng kanilang sarili sa karunungan at kagandahan ng sinaunang panahon, nililinang nila ang isang buhay na puno ng layunin, lalim at pagsisiyasat ng sarili. Number 6, mataas na sensitivity sa enerhiya. Ang mga introvert na may old soul ay nagtataglay ng mas mataas na sensitivity sa enerhiya ng mga nakapaligid sa kanila, na nagpapahintulot sa kanila na lubos na magkaroon ng kamalayan sa kanilang mga kapaligiran at sa mga damdamin ng mga tao sa kanilang paligid. Ang kamalayan na ito ang nagbibigay daan sa kanila na mag-navigate sa panlipunang dinamika na may kahanga-hangang antas ng intuition. Madalas nilang nararamdaman ang hindi nasasabing mga damdamin o tensyon sa isang silid na nagpapahintulot sa kanila na iakma ang kanilang mga tugon ng naaayon. Gayunpaman sa magulo o maingay ng mga kapaligiran, ang sensitivity na ito ay maaaring mabilis na maging overwhelming, na humahantong sa mga pakiramdam ng pagkapagod at disorientasyon. Bilang resulta, kadalasang nahuhumaling sila sa mga tahimik na setting kung saan maaari silang mag-retreat at mag-recharge na nagpapatibay ng kalinawan at emosyonal na balanse. Ang kanilang pagkahilig sa mapayapang mga kapaligiran ay hindi lamang nakakatulong sa pagpapanatili ng kanilang kagalingan, ngunit pinahuhusay din ang kanilang kakayahang makisali sa pagsisiyasat at pagmumuni-muni. Bukod pa rito, ito din ang nakakatulong sa kanilang mga pakikipag-ugnayan dahil nakakatugon sila sa mga body language na nagbibigay daan sa kanila na kumonekta sa iba sa mas malalim na antas at tumugon ng may empatiya at pag-unawa. Number 7, independent thinker. Ang mga introvert na ito ay likas na independent thinker na bihirang sumunod sa mga pamantayan o uso sa lipunan. Kine-question nila ang konbensyonal na karunungan at gumagawa ng mga desisyon batay sa kanilang mga personal na halaga at panloob na kompas kaysa sa mga panlabas na impluensya. Ang kakayahang mag-isip ng mapanuri at gumawa ng kanilang sariling landas ay isang tiyak na katangian ng kanilang pagiging old soul. Madalas nilang makita ang kanilang sarili na lumalakad, pasalungat sa karamihan, komportable sa kanilang sariling mga katangian. Number 8, kagustuhan para sa malalim na pag-uusap. Ang mga introvert na may old soul ay hindi interesado sa mga small talk o kaswal na pakikipag-ugnayan sa lipunan. Sa halip, mas gusto nila ang malalim at makabuluhang pag-uusap na nag-e-explore ng mahalagang paksa tulad ng layunin ng buhay, kalikasan ng tao o mga tanong na pilosopikal. Ang mga pag-uusap tungkol sa mga pinakabagong trend o mababaw na paksa ay nagbibigay lamang sa kanila ng pakiramdam na unfulfilled. Hinahanap nila ang mga taong handang makisali sa mga mapanimdim na talakayang ito na nagpapabusog sa kanilang intelektual na pag-usisa at pakiramdam ng koneksyon. Number 9, pag-ibig para sa pag-iisa. Ang pag-iisa ay mahalaga para sa mga introvert na may old soul. Ito ay hindi lamang isang kagustuhan, ngunit isang mahalagang espasyo kung saan sila muling nagre-recharge, nagre-reflect at nakikipag-ugnayan sa kanilang mayamang panloob na mundo. Nangangailangan sila ng mas maraming oras sa pag-iisa kaysa sa karamihan ng mga introvert. Naghahanap ng kapayapaan sa mga tahimik na kapaligiran kung saan maaari silang mag-isip ng malalim, lumikha at makakuha ng kalinawan. Ang pag-iisa ay isang paraan ng pangangalaga sa sarili para sa kanila na nagpapahintulot sa kanila na mapanatili ang kanilang emosyonal na balanse at pagkamalikhain. At number 10, malakas na intuition. Ang mga introvert na may old soul ay may mataas na pakiramdam ng intuition. Ang kanilang mapanimdim na kalikasan at malalim na koneksyon sa kanilang panloob na mundo ay ginagawa silang lubos na nakaayon sa kanilang mga damdamin. Kadalasan ay may malakas silang pakiramdam kung ano ang tama o mali sa isang partikular na sitwasyon o nababasa nila ang mga tao o mga pangyayari ng may kahanga-hangang accuracy. Kahit na hindi nila laging maipaliwanag ang pinagmulan ng kanilang pag-unawa, ang kanilang intuition ay isang puwersang gumagabay na tumutulong sa kanila na mag-navigate sa buhay ng may tahimik na pagtitiwala. Shoutout sa mga nag-comment last upload na key questions ng mga introvert para malaman kung sino ang tunay at kung sino ang peke.
Shoutout kay Edwin Galon. Sabi niya, salamat po ng marami. Sa mga ganitong sitwasyon, hanggat maaari sinisikap ko maging vigilant sa bawat sandali, lalo na kapag may bago akong nakikilala at nakakasama. May mga tao talagang hindi tatablan ng konsensya, lalo na kapag alam nilang may pakinabang silang makukuha kahit na ang magiging resulta ay ang ikakapahamak mo. At shoutout din kay Amelie Ami, Maribel Averilla, Junjun Perang, Mercy Sotilio, at super shoutout sa mga palaging nakasubaybay at palaging nagko-comment kay Nerissa Malapit, Marie Delight Worker, Emma Villanueva, Malia Momena Bantas, at kay Mona Lisa Carrido. God bless sa inyo at stay safe palagi. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isa-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Ang mga katangiang ito ay sumasalamin sa isang malalim at introspective na koneksyon sa buhay na nagpapaintulot sa mga introvert na may old soul na makita ang mundo sa pamamagitan ng isang natatanging lente. Ang kanilang malalim na pag-iisip ang nagbibigay daan sa kanila na maunawaan ng mga complexities ng buhay, habang ang kanilang karunungan ay nag-aalok ng mga pananaw na lampas sa kanilang edad. Ang empatiya ang nagpapahintulot sa kanila na kumonekta sa iba sa isang makabuluhang antas. Kadalasang nauunawaan ang mga emosyon at motibasyon na may halos likas na kalinawan. Ang kanilang walang hanggang mga halaga at pagpapahalaga sa pagiging simple ang gumagabay sa kanila na unahin ang tunay na mahalaga. Iniiwasan ang mga distractions ng mga modernong uso at mababaw na mga gawain. Bilang resulta, may posibilidad silang gumawa ng sarili nilang landas, namumuhay ng totoo at nilalabanan ang mga panggigipit ng lipunan upang umayon. Ang pamamaraang ito sa buhay ay hindi lamang nagbubukod sa kanila, ngunit nagbibigay daan din sa kanila na mamuhay ng may higit na layunin at katuparan. Alam mo ba na may mga key questions ang mga introvert para malaman ang tunay na motibo ng isang tao? Panoorin mo sa video na to.